이 시간은 신명기 4장을 중심으로 여호와의 언약을 지키고 계승하라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po nakasentro sa Deuteronomio chapter 4 verse 1 to 14. Ang pamagat ng mensaheng tatanggapin natin ay sundin ang tipan ng Panginoon at ipasa ito. 이 메시지를 받아 전하고 있는 모세는 지금 현재 나이가 120세입니다. At si Moises noon na tumanggap ng mensahe nito, 120 years old na siya noon. 모세의 120세 소원은요, 가나안 정복하여 가나안 땅에 들어가는 것입니다. At yung pinaka-desire o gusto ni Moises na mangyari noon ay marating niya ang Kanaan. 그러나 하나님께서 모세 너는 못 들어간다. 그러나 저 비스가산에 올라서 가나안 땅 한번 다 바라보는 것으로 만족해라 말씀하셨어요. Pero ang sabi ng Diyos kay Moises, hindi siya makakapunta sa Kanaan, pinaakyat lang siya dun sa bundok ng Pisga at dun pinatanaw sa kanya ng Diyos. Sapat na yon, sabi sa kanya. 못 들어가고 싶은데 못 들어가는 모세가 간절한 마음으로 이제 온 이스라엘에게 들어가는 이스라엘에게 주는 이 메시지가 신명기 4장 메시지입니다. At na may kalmado, mapapakambang puso, may makikita natin dito si Moises, bagamat yung sinabi ng Panginoon sa kanya, at andun yung mensahe niya sa mga Israelita. 그래서 신명기 4장뿐 아니라 이제 신명기 전체 이 내용이 모세의 고별 설교라고 볼 수 있어요. Dito rin ay makikita natin yung mga mensahe o sermon na ipinahayag din ni Moises sa kanila. 그러면 신명기 1장에서 시작된 모세의 설교는 이스라엘의 광야 40년 역사를 지금 다시 되돌려 보고 있는 거예요. Unang sermon ni Moises sa mga Israelita nagsimula sa Deuteronomy chapter 1 na nilalarawan yung 40 years ng mga Israelita kasaysayan nila doon sa disyerto. 광야에서의 여정을 되돌아보았고 헤스본 왕과 시온 왕 바산 헤스본 왕 시온과 바산 왕 옥을 물리친 사건을 다시 상기했습니다. At binalikan nila yung paglalakbay nila doon sa ilang na nagpaalala sa kanila ng mga pangyayari kung saan natalo rin nila si Haring Sihon ng Heshbon at si Og na hari naman ng Bashan. 그러면서 이제 헤스본 땅과 바산 땅을 넓어요 차지함으로써 이미 약속의 땅이 출애굽 2세대들에게 주어졌음을 확인시켜 주셨어요. At dikit pa dito, nasakop nila yung mga lupain ng Heshbon at Bashan na napakalalaki na mga lupain na dito nakumpirma yung pangako sa kanila na ibinigay ito sa ikalawang henerasyon ng Exodo. 그러면서 모세는요, 지나온 광야의 역사를 되돌아보면서 백성들에게 자신의 그 아픔을 지금 못 들어가는 이 아픔을 고백하고 있어요. At sa pagbabalik tanaw nila doon sa kasaysayan nila sa disyerto, ipinahayag din ni Moises sa kanila yung masakit para sa kanya na hindi siya makakarating doon sa Kanaan. 그를 듣는 이제 백성들은요, 모세의 마음을 이렇게 이해하며 마치 유언처럼 이제 이스라엘 백성들의 마음에 파고든 거예요. At ito'y talagang tumimo sa puso ng mga Israelita at tinuring nila na parang huling habilin na yun ni Moises sa kanila. 그래서 신명기 4장은 떠나가야 할 모세가 남아있는 이스라엘 백성들에게 들려주는 이제 첫 번째 설교의 결론과 같아요. Sa Deuteronomy chapter 4, parang ito na yung conclusion ni Moises, yung unang sermon niya sa mga Israelita na mananatili kung umalis man siya. 그러면 이 신명기 4장에서 모세는요, 첫 번째로 하나님의 백성이 살아가는 삶의 기본 원리를 말씀하고 있어요. At sa unang punto ng mensahe natin, ito yung pangunahing prinsipyo ng buhay na dapat isa pamuhay ng bayan ng Diyos. 모세는요, 가장 기본 중에 기본, 하나님의 말씀 붙들고 준행하는 것이 생명과 연결되어지는 것을, 삶과 연결되어지는 것을 말하고 있어요. Sinasabi ni Moises yung koneksyon ng paghawak sa salita ng Diyos at pagsunod dito mula sa buhay nila. 원죄도 주신 말씀, 언약 깨버리고 마귀의 거짓 붙들고 망한 거예요. Maging ang tao ng binitawan niya yung salita ng Diyos at sumunod sa kasinungalingan ng Diablo ay nagkasala at napahamak. 이스라엘을 이제 가나안으로 보내면서요. 지금 모세의 유언과 같은 설교가 하나님의 말씀을 붙들고 준행하면 살 것이요. 따르지 않으면 죽는다는 것이 기본이었어요.
Sabi niya sa kanila, kung susunod kayo sa salita ng Diyos, mabubuhay kayo, at kung hindi naman, ay mamamatay kayo. 이 말씀은 모세 지난 40년 광야 생활의 이스라엘 백성 자신들의 발자취가 이를 증명해주고 있음을 역설하고 있습니다. Ito ay binibigyan din ni Moises yung kanilang mga bakas ng paglalakad nila doon sa 40 years nila doon sa disyerto. 이 기본 원리는요, 하나님의 형상대로 피조된 사람의 근본적인 존재 방식입니다. Ito yung pangunahing prinsipyo, pangunahing paraan ng buhay ng mga tao na nilikha sa larawan ng Diyos. 하나님은 어떤 형체가 있는 분이 아니에요. 영이시고 말씀이신 하나님을 떠난 인간은 허망하기 짝이 없는 존재에 지나지 않음을 분명히 하고 있어요. Kaya't malinaw na pinapakita dito yung mga tao na nahiwalay sa Diyos na siyang salita ay walang anuman. Sila ay walang anumang laman. 이 기본이요, 각 개인의 삶에도 기본이지만 약속의 땅에서 세워져야 하는 이 국가 이스라엘 공동체의 기본적인 통치 원리이기도 해요. Di lang ito para sa individual nilang buhay, kundi para din sa pangunahing pamamahala nila, yung prinsipyo ng komunidad nila na gagawin doon sa Kanaan. 6절에 보면요, 모세는 아직 국가의 기틀이 채 갖춰지지도 않은 이스라엘을 가리켜 큰 나라로 표현하고 있어요. Sa verse 6 ay nilarawan ni Moises ang Israel na isang malaking bansa, bagamat hindi pa talaga naitatag yung pundasyon nila noon. 6절로 8절에 보면요, 큰 나라라는 말을 3번이나 반복하고 있어요. Mula verse 6 to 8, tatlong beses sinabi na malaking bansa. 이 하나님께서 말씀하시는 큰 나라, 위대한 나라의 요건은 군사나 백성의 숫자가 많고 적음에 있지 않아요. Sinabi niya na yung kondisyon para maging malaking bansa sila, hindi ito nababase sa dami ng mga sundalo na mayroon sila. 6절에 말씀하신 대로 하나님의 규례와 법도 이 하나님의 말씀을 붙들고 지켜 행하는 것이 기본입니다. Ngunit sa verse 6, sinasabi na pangunahing prinsipyo dito ay ang pag-unawa nila at pagsunod sa salita ng Diyos. 그러면서 하나님께서 말씀하시는 큰 나라는요, 기도할 때 그 하나님께서 응답하시는 나라가 큰 나라예요. At yung paging malaking bansa, ito yung magiging sagutan ng Diyos sa kanila pag nanalangin sila. 응답은 말씀 붙들고 기도하면 말씀대로 응답하시는 게 기본이에요. Pinaka-basic, panghawakan mo yung salita ng Diyos at manalangin ka, sagay sasagutin ka ng Diyos ayon sa salita niya. 그러면서 하나님께서는 당신의 성품을요, 우리의 기도에 귀 기울이시는 분으로 말씀하세요. Sabi ng Panginoon, andun yung pakinig niya sa ating pagtawag sa pananalangin. 그래서 기도하는 백성이란 하나님만을 자신의 힘으로 삼는 백성을 의미합니다. At sinasabi dito na sila ay mapagpakumbaba na nakadepende sa Diyos. Ito yung pagiging malaking bansa. 그래서 큰 나라란 뭐냐? 겸손히 하나님만을 의지하는 나라가 큰 나라예요. Nanalangin sila sa Diyos na ang Diyos lang ang kanilang pinagmumulan ng lakas nila at nakadepende sila sa Kanya. 그렇다면 오늘날 큰 나라가 어떤 나라입니까? At ngayon, ano yung matatawag natin na malaking bansa o dakilang bansa? 중동의 모슬렘 왕국들 이란 같은 나라가 큰 나라입니까? Tulad ba ng Islamic na bansa ng Iran doon sa Middle East? 이 나라가 넓고 인구가 많은 중공이 큰 나라입니까? Tulad ba ng China na napakaraming bilang ng populasyon at malaking teritoryo? 그 땅덩어리가 제일 큰 러시아가 큰 나라입니까? Yung pinakamalaking bansa, yung Russia ba? 아니에요. 오늘 말씀하신 이 하나님의 말씀 붙들고 하나님과 함께하며 하나님의 뜻을 이루기를 원하는 나라, 이게 큰 나라예요. Ang nakikinig sa Diyos, sasagawa ng salita niya, at sumusunod dito, ito yung matatawag na malaking bansa. 나는 여러분을 통해서 필리핀이 이런 큰 나라 되기를 원합니다. At nais ko ang Pilipinas ay maging ganitong malaking bansa. 아멘. 나를 통해서 우리 한국이 큰 나라 되기를 원합니다. Nais ko rin ang Korea ay maging ganitong malaking bansa. 아멘. 다행히 저 미국이 하나님의 말씀 붙든 대통령들, 이 정치가들이 나와서 큰 나라로 서기를 원합니다. At ganoon din ko sa Amerika, yung presidente, yung mga political leaders na nangahawak sa salita ng Diyos na may maging malaking bansa rin sila. 그러면 두 번째로요, 큰 나라가 될 이스라엘의 기본적인 통치 원리가 뭔가를 찾아보십시다.
Kaya tignan natin ano yung pangunahing prinsipyo ng pamahalaan ng Israel na magiging isang malaking bansa. 어렵지 않아요. 큰 나라란 공의로운 하나님의 규례와 법도 이 말씀을 붙들고 지켜 행하며 겸손히 하나님의 능력을 구하는 나라가 큰 나라예요. Una, matatag na malaking bansa, yung bansa na sumusunod, nagsasagawa ng mga matuwid na akda o kautusan ng Diyos at andun yung kanilang pagpapakumbabang hinahanap yung kapangyarihan ng Diyos. 지금 모세를 통해서 말씀하시는 이 큰 나라의 요건은요. 이스라엘이 다른 민족이나 국가들과 어떻게 달라야 하는가를 보여주는 기준이요. 통치 원리입니다. Yung kondisyon ng pagiging malaking bansa na sinasabi ni Moises sa mga Israelita, yung pamantayan nila o yung prinsipyo ng pamamahala nila ay iba doon sa mga karatig na bansa nila. 이 각 개인이 갖춰야 될 기본과 그 나라가 갖춰야 될 이 큰 나라가 갖춰야 될 기본은 아담 때부터 주신 거예요. Wala pa lang kay Adan na ibinigay na ito. 그리스도 언약 붙들고 그리스도 안에서 이 생명의 길을 인도하여 내는 이 기본이 개인과 나라의 기본이에요. Panghawakan nila ang tipan ni Kristo at sumunod sila dito sa buhay nila. Ito yung sa isang individual o ganun din sa isang bansa. 모든 백성은 아담의 후손이요 노아의 후손입니다. Lahat ng tao ay mula sa lahi ni Adan at ni Noe. 뭐 언약과 상관이 없는 게 아니라 언약의 백성이에요. Kaya hindi bansang walang kinalaman sa tipan, kundi bayan ng tipan. 근데 그 가나안 땅에 있는 여러 이 잡족들은요. 이걸 완전 무시하고 우상 숭배를 철저히 했던 나라들이었어요. Ngunit yung mga bansa o mga kaharian na nandun sa Kanaan, ay hindi nila kinikilala ito. Mayroon sila kanya-kanya mga Diyos-Diyosa nila. 그래서 레위기 18장 24절 25절을 보면요. 하나님은 가나안 원주민을 몰아내고 이스라엘 백성을 언약 붙든 이스라엘 백성을 그곳에 들어가게 하시는 이유라고 말씀하셨어요. Ito yung dahilan na sinasabi sa Levitico 18:24-25, sinabi ng Diyos yung dahilan bakit kailangan paalisin yung mga nakatira sa Kanaan at yung mga taga-Israel yung manatili doon. 레위기 18장 24절 25절 보면요. 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라. 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 그 땅도 더러워졌느니라. Sabi sa kanila, wag niyong rumihan ang inyong sarili sa ganitong paraan dahil ganito na rumihan yung mga bansa na pinaalis ko bago kayo. Kaya dito sa lupain na ito, pinarusahan sila sa kasalanan nila. Kaya kung ganun din kayo, ay paalisin din kayo. 그러므로 내가 하나님이 그 악으로 말미암아 벌하고 그 땅도 스스로 그 주민을 토해내느니라 그랬어요. Dito nga ay maging alupain ay narumihan, kaya nandun yung pagparusa ng Diyos sa kanila. 아니 하나님이 뭐 피도 눈물도 없이 뭐 일일이 전멸시키라고 말씀하시냐? 하나님은 사랑의 하나님인데 그 말이 되냐? 이런 이상한 소리를 하는 자들이 있어요. Yung mga nagsasabi na iba Diyos siya ng pag-ibig, wala ba siyang awa, wala ba siyang luha na gusto niyang ipapatay yung mga nakatira dito sa Kanaan? 그 말은요, 하나님이 사랑의 하나님이라며 어찌하여 지옥을 만들어 놓고 불구덩이로 집어넣느냐? 막 그 말 하는 거나 똑같아요. Parang katulad ng mga nagsasabi na Diyos siya ng pag-ibig, bakit ginawa niya yung impyerno, yung apoy? 가나안의 원주민들이 그 가나안 땅에서 갖가지 가증한 행위로 그 땅을 더럽혔다는 것이 그들을 멸망시키는 이유였어요. Yung dahilan na pinalipol sila ng Diyos ay yung mga nakatira doon sa Kanaan, nirumihan nila yung lupain dahil doon sa mga kasuklam-suklam na mga ginagawa nila. 아브라함을 통해서 또 인생의 목적이 뭔가, 하나님이 지구를 돌리시는 목적은 뭔가, 이 장세기 1, 2, 3장을요 확실하게 말하고 또 말했어요. In Genesis 1, 2, at 3, ito yung pinakanais ng Diyos na sabihin sa kanila, ito yung dahilan ng buhay ninyo, ganun din ang pagpapaikot ng Diyos sa mundo. 하나님의 제사장 멜기세덱을 통해서도 말하고 또 말했어요. Ito yung paulit-ulit na sinabi ng Diyos maging sa pamamagitan ng paring si Melchizedek. 아브라함과 동시대를 살았던 욥과 같은 사람의 또 욥기를 통해서요 얼마나 말했습니까? Maging si Job na namuhay noon galing sa silangan sa panahon ni Abraham, ito rin yung sinasabi niya. 그러나 끝까지 우상 숭배하며 뭐 자식을 그냥 우상에게요 뭐 제물로 바치기도 하고
별 더러운 짓을 다 했던 거예요. Kaya mga hanggang sa huli, sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan at ginawa yung mga sukulam-sukulam na bagay na ito. 그래서 하나님은 이스라엘 백성 이 언약 붙들고 하나님의 통치 원리를 그 땅에 실현함으로 그 땅을 새롭게 하기를 원하신 겁니다. At nais ng Diyos na ang bansang Israel, sila magkaroon ng pagpapanibago. Na maunawaan nila yung prinsipyo ng pamamahala ng Diyos doon sa lupain na yun. 그래서 아프리카와 아시아와 유럽의 한 중앙에 있는 그 땅을 통해서 전 세계에 이 복음을 펼칠 수 있기를 원하신 거예요. Kaya mula sa sentro ng Africa, Asia at Europa, sa lupain na iyon, nais ng Diyos na kanilang palaganapin yung Ebanghelyo. 이게 하나님이 원하시는 큰 나라의 통치 원리입니다. Ito yung prinsipyo ng kapamahalaan ng Diyos. 근데 세 번째로 이스라엘에게도 이 큰 나라의 사명을 주시며 동일하게 가나안을 잘 보고 경고를 내리셨어요. At dito rin sa ikatlong punto, binigyan ng Diyos ng misyon ng Israel at ganito din ang babala. 레위기 18장 28절에요. 분명히 말씀하셨습니다. Sinabi sa Leviticus 18 verse 28. 너희도 더럽히면 그 땅에 너희가 있기 전 주민을 토함같이 너희를 토할까 하노라 하셨어요. Sabi niya, kapag nirumihan niyo ang lupain na ito at tinularan niyo sila, palalayasin din kayo sa lupaing ito tulad ng nangyari sa kanila. 불행하게도 이 말씀은요, 향후 이스라엘의 역사를 통해서 그대로 입증되었습니다. At ito nga rin yung nangyari talaga sa Israel. 오늘 본문은요, 우리에게 하나님 나라의 백성이 하나님 나라의 백성답게 살아야 하는 이유를 가르쳐 주고 계세요. Itinuturo nito sa atin ngayon yung dahilan bakit yung mga tauhan ng kaharian ng Diyos dapat mamuhay bilang tauhan ng kaharian ng Diyos. 우리가 하나님의 백성답게 살아야 한다는 것은 하나님께서 우리를 이 땅에, 이 시대에, 이 가정에 심으신 이유이기도 합니다. Yung dahilan, dahil ang Diyos yung nagtanim sa atin, naglagay sa atin, sa pamilya natin, sa lugar natin, kung saan tayo naroon. 우리가 몸담고 있는 이 지역과 이 사회와 우리 가정 이 모든 것을요, 비신앙의 눈으로 보면 어쩌다 우연히 재수 없이 이런 가정에 태어나서 이렇게 사는 것처럼 여기는 사람들이 많아요. At maraming tao na andun yung kawalang pananampalataya ng paningin nila, sabi nila itong lugar ko o yung pamilya ko, bakit ito yung tahanan kung saan ako ay nilagay ng Diyos. 그러나 하나님께서는요, 우리 각 사람 한 사람 한 사람이 우연히 어쩌다 그 가정에 그 지역에 그 시대에 태어나게 하신 게 아니에요. Ngunit kung saan ka man nilagay na pamilya, rehiyon o bansa, walang basta nagkataon lang sa Diyos. 참새 두 마리가 참새 한 마리도 땅에 떨어져 죽는 것은 하나님의 허용 속에 있다고 말씀하셨어요. Ay nga sinabi na yung isang maya na nahulog at namatay, ito'y nasa kapamahalaan ng Diyos. 하나님은 결코 우연을 허용치 아니하시고 절대 주권으로 모든 것을 주관하시는 하나님이신 줄 믿으시기를 바랍니다. Maniwala tayo, ang Diyos ang may hawak o kontrol sa lahat at walang aksidente, walang nagkataon lang sa Kanya. 그래서면 하나님께서 내가 태어난 이 가정과 이 지역과 국가와 이 시대에 사명을 주셔서 보낸 거예요. Yung pamilya mo, lugar mo, o yung bansa mo, may mission ng Diyos sa iyo. 여기 안 보이고 아직도 빼라만 보입니까? 그 큰일 나는 거예요. 속히 회개하고 말씀 붙드시기를 바랍니다. Kaya malaking problema ito. Kung hindi mo pa ito nakikita, sa halip nakatuon ka lang lagi sa pera, nawa ay maunawaan natin ito at pumasok tayo dito. 모세는 광야 40년 회상을 마무리하면서요, 이스라엘이 이제 1절에요. 이제 해야 할 일을 전달하고 있어요. At si Moises nga, nagkaroon siya ng conclusion sa 40 years niya doon sa disyerto. At ngayon ay sinasabi niya sa mga Israelita ano yung dapat nilang gawin ngayon. 그 첫째 되는 일이 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. Number one, makinig sa salita ng Diyos. 듣는다는 말, 이 쉐마라고 이제 할 수 있는데요. 이 쉐마는 단지 귀로만 듣는 게 아니라 그 말씀대로 행하는 순종까지 포함하는 것이 쉐마입니다. Sa original na translation, ito ay Shema. Ibig sabihin, hindi lang tenga yung nakikinig, kundi andun yung pagsunod mo at yung paggawa mo ayon sa pagsunod sa salita ng Diyos. 그래서 듣는 것, 들음과 순종은요,
같은 어원을 가지며 하나님 백성에게 듣는다는 것은 곧 순종하는 것이에요. Kaya yung pakikinig at pagsunod, ito yung nagmula sa magkatulad na salitang ugat at ito'y para sa bayan ng Diyos na makinig at sumunod. 순종이 없다면 듣는 것이 아니라 한 귀로 듣는 것 같은데 한 귀로 흘러버린 거예요. Kung walang pagsunod, ibig sabihin hindi ka nakinig. Pumasok sa isang tenga at lumabas lang sa kabila. 여러분, 하나님의 말씀은요, 곧 하나님의 본체십니다. Dahil ang Diyos, siya mismo ang salita. 그래서 믿는 자, 하나님을 아버지로 예수 그리스도를 구주로 모신 자의 삶에서 말씀 붙든다는 것은요, 하나님을 붙들고 지금 내게 임하신 그 말씀 붙들고 임마누엘을 누리는 기본이 되는 거예요. Kaya sa pagsampalataya natin sa Diyos Ama at pagtanggap natin sa Panginoon Jesucristo, ang salita ng Diyos na pinanghawakan natin, ito yung pundasyon natin para ma-enjoy natin ang Emmanuel. 근데 이 기본에서 벗어나 나 중심으로 돈 중심으로 세상 중심으로 사는 것이 우상숭배예요. Pero kung mga tao na nakasentro sa sarili nila, sa pera o sa mundo, ito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. 이 기준으로 보면요, 그 많은 파스tor들마저 우상숭배 안 하는 파스tor들이 몇이나 있을까 할 정도로 이 기준은요, 확실하고 강력해요. At tiyak na makikita rin natin ito, marami nga maging nagpapastor na o may mga gawain, ngunit sila pa rin ay nasa pagsamba sa Diyos-Diyosan. 나 중심, 돈 중심에서 벗어나 하나님 중심, 말씀 중심으로 딱 서버리면요, 나머지 모든 필요한 것은 하나님이 공급을 하십니다. Pag lumaya ka na sa pagiging sentro sa sarili mo o sa pera at sa salita ka na ng Diyos nakatuon, isusupply ng Diyos lahat ng kailangan mo. 그래서 하나님께서는 먼저 그의 하나님의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하여 주시리라고 말씀하신 거예요. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa salita niya, unahin natin hanapin yung katuwiran at kaharian ng Diyos at lahat ng bagay pawang idaragdag niya sa atin. 그렇다면 오늘의 결론, 하나님보다 더 중시 여기는 것은 바로 우상입니다. Kaya sa ating conclusion, anumang bagay na mas pinapahalagahan natin kaysa sa Diyos ay Diyos-Diyos ang matatawag. 무엇이 되었든 하나님보다 더 크게 우리 마음과 생각을 차지하는 것이 있다, 그게 우상이에요. Ano ba yung nasa puso mo, ano ba nasa isip mo na mas humihigit sa Diyos? Yun ay Diyos-Diyosan mo. 무엇이든 하나님만이 주실 수 있는 것을요, 다른 데서 얻으려 한다, 그게 바로 우상이에요. Na kung hahanapin natin yung mga bagay sa iba na maibibigay ng Diyos sa atin, yun ay Diyos-Diyosan natin. 그 무엇이든 우리 삶의 중심이자 필수여서 그것 없이는 살아갈 가치를 별로 못 느낀다. 그러면요, 그게 우상이고 그게 가짜 신이에요. Na kung may ibang mga bagay na nasa sentro ng pangangailangan ng ating buhay, at kaunti lang yung ating pagpapahalaga sa Panginoon, ito ay Diyos-Diyosan natin na matatawag. 그 우상들, 그 가짜 신의 기본이요, 나 중심, 돈 중심입니다. Kaya ito yung mga tao nakasentro sa sarili at sa pera. 오늘날 우리도 예외는 아니에요. At tayo rin ay hindi liban dito. 주일 예배 잘 출석하고 신앙생활 열심히 한다고 해서 저절로 우상 문제가 해결되지 않아요. Hindi dahil masipag tayo magsimba o masigasig tayo sa pananampalataya ay otomatiko na masosolve na yung mga problema natin sa Diyos-Diyosan. 왜냐하면 옛날 그 구시대에 비해서요, 현대의 우상은 우리 마음속 깊은 곳에 나 중심으로 자리 잡고 있기 때문입니다. Dahil yung pagiging sentro sa sarili, ito ay malalim na dito sa ating mga puso. 마음속 우상의 제거는요, 오직 하나님만을 나의 주님으로 섬기겠다는 의지와 노력이 있어야만 가능해요. At posible lang na maalis yung mga Diyos-Diyosan sa puso natin kapag andun talaga yung kalooban natin at sikapin natin na maglingkod lang sa Diyos. 그래서 오직 그리스도 안에서 삼원을 붙으라는 거예요. Kaya sa loob ni Kristo ay pangawakan natin yung 3 days. 근데 상원으로는요, 별 관심이 없고 맨날 연속극이나 어떤 TV 이 유튜브 어떤 내용이나 어떤 유명한 가수나 이런 데 마음 품고 있으면요, 그건 이미 우상숭배를 하고 있는 거예요. Pero kung salip na sa 3 days o sa Diyos, andun tayo sa mga drama o mga YouTube videos o iba pang mga singer o artista, ay doon nahulog yung puso natin sa mga Diyos-Diyosan na to.
나는 이제 뉴스를 상당히 중시 여기며 이렇게 살펴봅니다. Ano, mas pinagtutuunan ko makinig sa mga balita o news. 그래서 세계 뉴스에 요즘 그 이란과 미국, 이스라엘 상황을 가장 중시 여기며 보고 있습니다. Na mas binibigyan halaga kong makinig sa mga world news tulad ng ano naman sitwasyon ngayon ng Amerika, Israel at ng Iran. 그리고 이제 한국에도 저 북한, 중공, 공산당들이 장악하고 있는 동네가 지금 어떻게 진행되어지고 있는가, 우리 한국 정부는 어떻게 움직이고 있는가, 이걸 이제 많이 보고 있어요. At mas pinapanood ko rin yung tungkol sa mga balita sa North Korea o yung mga nasasakupan ng mga komunista, kumusta na ba yung sitwasyon din sa buong bansa, South Korea. 그러다 보니까요, 뉴스 자체를 제대로 이제 정직하게 방영하지 않고 거짓 뉴스를 바라는 쪽은 미워지고, 이제 그래도 내 마음에 드는 유튜브 쪽을 많이 보게 돼요. At kahit na mas bibigyan pansin ko yung mga news o mga balita, kung minsan nahulog ka rin manood ng ibang mga video sa YouTube. 그러다 보니까 이상한 거짓 뉴스에 내가 또 휩싸이는 걸 봐요. Kung minsan ay may kakaiba kang balita na mapapakinggan, mapapanood. 어느 날 보니까요, 북한 김정은이 죽었다는 거예요. O halimbawa, mga fake news na, namatay na si Kim Jong-un. 그래. 그걸 이렇게 클릭해서 들어가 봤더니요, 이상한 소리만 나는 거예요. At kapag clinic mo yung link na yon, ay iba naman yung content. 이처럼 세상 것에 우리가 마음을 뺏기면요, 그 어떤 상황 속에서도 쏟거나 도적맞거나 죽는 수가 있어요. Kaya pag nahulog din yung puso't isip natin sa mga bagay na iba sa mundo, ay madadaya tayo at pagnanakawan tayo ng mga to. 그래서 주님은요, 우리 마음, 묵은 땅, 길바닥 돼버린 이 마음, 이 돌밭 돼버린, 가시밭 돼버린 이 마음을 기경하여 복음을 심으라고 말씀하신 거예요. Kaya sabi ng Panginoon, yung puso natin na parang daanan na lang na lupa o mabato o matinik, ito ay bungkalin at itanim natin yung Ebanghelyo. 안 그러면요, 창세기 3장 문제를 안고 출발하는 이 모든 각 사람의 마음밭은요, 나 중심, 돈 중심으로 점점 더 굳어지고 있는 거예요. At itong feel about puso ng mga tao, ay nagsimula ito sa Genesis chapter 3 na problema kaya napakatigas na nito, nakasentro na sa sarili at sa pera yung mga tao. 그래서 주 예수께서는요, 길바닥처럼 굳어져 버리기 전에 그런 어린 아이로 내게 오게 하라고 명하신 거예요. Kaya inutos ng Panginoong Jesus na palapitin niyo sa akin yung mga munting bata. 그래서 우리도 그런 어린 아이로 그리스도 안에서 한 12년 이상 기숙학교로 국제학교로 애들을 키웠으면 하는 기도를 지금 하고 있는 거예요. Kaya nga ito yung prayer din natin na makapag-establish tayo ng dormitory style na eskwelahan, international school para sa mga bata. 왜냐하면 그 가운데서 세계 살릴 지도자가 나오는 거예요. Dahil dito, makapag-raise up tayo ng mga world-class leaders. 사람은 예수 그리스도께 나아가 예수 그리스도를 구주로 모시고 따르는 삶을 살아야 구원에 이르는 거예요. Nasa paglapit natin sa kanila sa Panginoon, sila ay makatanggap ng kaligtasan at tanggapin nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sumunod sa Kanya. 그러나 누구나 어린 시절을 놓쳐버리고 내가 나의 주인된 우상숭배 삶이 각인 뿌리 체질되어져 굳어져 버리면요, 시간이 갈수록 복음 붙들기가 어려워져요. Na kapag yung panahon ng kabataan ay nabitawan natin, yung buhay ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, maging Panginoon ng sarili, may imprint sa'yo, mag-uugat at magiging ugali mo na magiging matigas na lupa na yung puso mo. 그래서 하루빨리, 한시라도 빨리 창세기 1장, 2장, 3장을 알고 회개하여 주 예수님이 내 모든 문제 해결하신 그리스도요, 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하고 또 고백해야 되는 거예요. Kaya mabilis na ipaalam natin Genesis 1, 2 at 3, magsisi, patuloy na i-confess natin, Panginoon Jesus, ikaw ang Kristo, ang solusyon sa lahat ng mga problema, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. 이를 중시 여기지 않으면요, 이스라엘처럼 우리가 교회로 부름 받았으나 철저히 망하는 삶을 살게 되는 것입니다.
Dahil kung ito ay hindi natin papahalagahan, katulad ng Israel, kahit tinawag tayo sa loob ng church, namumuhay naman tayo na sira yung buhay natin. 우리 창세기부터 이제 이 레위기, 민수기, 신명기 지금 다 보고 있잖아요. Mula sa Genesis hanggang ngayon sa Deuteronomy, makikita natin. 거기서 끝나지 않아요. 그 뒤로 지금 오늘 이 21세기에 이르기까지 이스라엘의 역사를 한번 보세요. Hanggang ngayon, sa panahon natin, 21st century, makita natin yung history ng Israel. 그리스도 오직으로 붙들고 세계복음화 방향 맞추면 되는 일인데 요건 못하고 계속 고생하는 그들을 우리가 살펴볼 수 있게 되기를 바랍니다. Maging maayos sana kung pinakawakan nila si Kristo at ang pag-ebanghelyo ng mundo, pero hindi. Kaya andun yung patuloy na kahirapan nararanasan nila. 오늘 본문 1절 말씀에요. 이스라엘아, 이제 내가 너희에게 가르치는 규례와 법도를 듣고 준행하라. 그리하면 너희가 살 것이요. 그랬어요. Kaya dito sa verse 1, sinasabi sa Israel, ngayon ang Israel, pakinggan yung mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapasa inyo lupaing ibinibigay sa inyo ng Diyos. 그리하면 산다는 말은요. 우리의 생명, 영생과 우리 존재와 관련된 말이에요. At ito ay may kinalaman sa buhay natin. 우리 모든 사람은 아담과 함께 원죄 아래 죽어버린 자예요. Lahat ng mga nahulog sa orinal na kasalanan kabilang kay Adan ay patay sa spiritual. 죽어서 끝나는 게 아니라 영원한 지옥 천벌을 받을 자예요. At kung mamatay, hindi dito nagtatapos, andun yung walang hanggang impyerno. 그러나 이 육신의 삶을, 이 인생을 사는 기간 동안 그리스도 붙들고 구원받을 수 있는 기회가 주어진 거예요. Kaya habang may pisikal na buhay, ito yung pagkakataong binibigay para tumanggap kay Kristo at maligtas. 그래서 그리스도 안에서 말씀 붙들고 따르는 게 사는 길입니다. Kaya sa loob ni Kristo, ang paghawak sa salita ni Diyos at pagsunod sa Kanya, ito yung buhay, yung paraan para mabuhay tayo at maligtas. 그게 바로 영생의 길입니다. Ito yung daan tungo sa walang hanggang buhay. 성경을 보면요. 살리라는 말씀이 여기뿐 아니라 다른 곳에서도 계속 반복되어 나옵니다. At maraming bahagi sa Biblia na inuulit na kayo ay mabubuhay. 대표적으로 누가복음 10장 28절에도 보면요. 예수님은 어떻게 하면 자신이 영생을 얻을 수 있느냐고 질문하는 한 율법사에게 답을 말해 주셨어요. Maging sa Lucas 10:28, si Jesus ay nagsabi dun sa isang eksperto sa kautusan, sa tanong niya, paano nga ba magkakamit ng buhay na walang hanggan? 네 마음과 목숨과 뜻을 다하여 하나님을 사랑하고 내 이웃을 자신과 같이 사랑하라 하신 이 말씀을 행하라고 말씀하셨어요. Sabi doon, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng sa sarili mo. 그리하면 살리라 그런 거예요. 산다는 말이 여기에 강하게 나와요. Sabi doon, gawin mo to at mabubuhay ka. 그러면 우리가 마음과 목숨과 뜻을 다하여 하나님, 나를 구원하시러 오신 예수 그리스도를 사랑하여 구주로 모시고 주의 말씀 붙들고 이웃사랑의 삶을 살면요. 영생의 축복 속으로 들어온다 그 말이에요. Nga kung buong puso, buong pag-iisip, kaluluwa at lakas ay ibigin natin ng Panginoon, ay kakamit tayo ng buhay na walang hanggan. 이 기본이 사모늘의 삶입니다. Ito yung pangunahin sa 3 days na buhay. 사모를 붙들고 영원한 승리를 누리며 전하기를 주의 이름으로 축원합니다. At pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan yung 3 days, at magtagumpay kayo sa buhay na walang hanggan, maibahagi niyo to sa iba. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 여호와의 언약을 붙들고 누리며 전할 수 있는 자리에 세워주심을 감사합니다. Salamat po sa mensahe na binigay niyo po sa amin ngayon. 이 축복 속에 들어왔음에도 불구하고 지속적으로 실패하며 어려움받았던 이스라엘을 바라볼 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat na pinakita niyo sa amin ang Israel na hindi nagawang pumasok sa pagpapala na ito. 그 가운데서 택하셨던 모세와 같이 여호수아와 같이 바울과 같이 귀한 종들의 삶을 우리가 붙들고 누리게 하옵소서. Mapanghawakan din namin yung buhay ng mga tao na nanampalataya sa iyo, si Moises, si Pablo, na sila ay nanghawak sa tipan. 이 기본이
잘 되어지지 않는 것 같으나 참 오늘 붙들고 살아가는 것임을 명심케 하옵소서. Pakatandaan namin na mabuhay kami tungo sa pagkakong sa 3 days. 그래서 이웃 하나님 사랑, 이웃 사랑의 축복 속에 주의 뜻 이루는 복된 삶이 되게 하옵소서. Maganap sa amin ang kalooban mo, mag-ibig sa Diyos at sa kapwa. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.